Welcome to Luna Park! Pupunta lang natin dito sa baba mismo. May Fiesta Avenue dyan. Tignan nyo, may carousel din here. I'm so happy! This spot is so underrated. Sa super lakas po ng light na to, kaya hanggang 12 nautical miles. Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon po, nabasa nyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Luna Park, sa Watson's Bay. And of course, pupunta din po tayo sa isang sikat na lugar dito sa mga Pinoy or madaming Filipino community doon, sa Blacktown! And now, huli ko palang sinabi Blacktown. Pero doon po tayo unang pupunta and maaga tayo doon para tayo ay magpapalipas na lang ng araw sa side ng Circular Quay area. Doon tayo mag-spend ng sunset, ganyan. And we are now down to our last few days here sa Sydney or here sa Australia dahil malapit na tayo umuwi. So now, palakad po tayo papunta sa Central Station. Walking lang. Kasi malapit lang yung hotel natin sa Central Station and sa Museum Station. If ever, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo sa first episode ng Sydney Park. Ang ganda ng Belmore Park, oh. Wala lang, nagagandahan lang ako. So ayan, from Central Station po going to Blacktown, merong 3 stops. So merong stops sa Strathfield and Parramatta. Then ang biyahe is 34 minutes. Quick side trip lang tayo doon kasi alam nyo naman guys, hindi matatapos ang isang travel series natin na hindi tayo sumusubok ng Filipino food abroad. Kasi ang goal natin is to try din yung mga restaurants na Filipino owned abroad. And kapag kayo ever, kung merong mga turistang natatakam, kunyari galing silang Abu Dhabi, galing sila ng South America, tapos nagpunta dito, tapos gusto ng Filipino food, eh meron kayong choice. Okay? Punta na natin. First time ko maglakad sa side na to. Hindi ko pa natatry maglakad dito ngayon pa lang. Kasi guys, si Sir Aaron, nag-recommend siya sa atin. Like yung front desk doon sa very central. Filipino kasi siya. And usually gabi siya naka-duty kung magsa-same hotel tayo. Sinabi niyang ganon, Ivan, maganda dyan sa Blacktown is yung Cowboy Grill. Tapos sinerch ko, guys, ang daming magagandang reviews dun sa Cowboy Grill. Sipin nyo, dadayuhin natin yung suburb na yun para sa Cowboy Grill. And of course, para nga sa Filipino presence. Kasi gusto ko makita yung kung ano yung itsura ng mga, iniikutan ng mga kapwa nating Pinoy dito sa Australia. Kasi, aside from na-research ko siya, alam niyo yung mga word of mouth, tinatanong ko sa mga friends ko na taga dito, ganyan, kung saan maraming Pinoy at Blacktown lagi yung sinasagot nila. So na-curious ako and I think deserve ng Blacktown na puntahan natin siya. Ito guys, hindi natin nasubukan dito sa Australia. Yung mga big bus, yung hop on, hop off. Wala na tayong time eh. We're here! Welcome sa railway station ng Central! So ito guys yung legend dito, if ever, kung hindi nyo pa alam. Yung sinasakyan natin usually, L yun, yung light rail o paano mga tram. Tapos yung metro siya. Tapos yung trains, dyan tayo sasakay. Kasi yun yung talagang parang double decker na trains and papuntang suburb yung sasakyan natin ngayon. At syempre po, gagamitin natin ang ating Opal card. Ilang dollars na lang ba tayo meron dito? $8 na lang ata. But kung first time nyo po napapanood tong vlog episode na to, pwede po kayo mag-install ng Opal travel app. And from there, pwede kayo mag-top up. And kahit hindi na kayo magpunta sa mga top up machine here sa station, pwede na. Basta input nyo lang doon yung card details nyo. Though sa atin pong karanasan, hindi gumana yung Gcash card natin sa pag-top up. So, ang ginamit ko is credit card. Wow! Okay. So, ito ang Central Station. Ito yung light rail na sinasabi ko sa inyo. Tram. Ito yung Central. Oh, here tayo. Here's a Grand Concourse. So, dito, 2025 na. So, nakalagay dyan yung mga departures. Hanapin natin kung saan tayo sasakay papuntang Blacktown. Wait, wala pa ako nakikita Blacktown. Ayun, nakita ko na. Platform 18 tayo. T1. Itong pangatlo. Ito. So, dyan nyo lang check ha. Pwede din naman sa Google Maps. Fairness, accurate Accurate siya. So, dito guys, super daming platforms. Basta ang tatandaan nyo sa right platform kayo sasakay, okay? Kasi kapag hindi, syempre maliligaw kayo. Tapos, ito yung machine na tatapan natin ng Opal card. And pwede po yung Visa card, pwede yung Mastercard, at yung Amex, okay? And again, platform 18 tayo. Ang pupuntahan natin, platform 4 to 27. Okay. Ayan, pa yung mga wait, platform 18. So, dito tayo sa side na to kasi ayun, train 16 to 25. So, here, dyan tayo sa 16 to 25. Parang first time ko sa side na to, guys. Meron pala dito. Meron pala dito sa... Nakakatuwa!
Grabe, I'm so excited and happy. New experience to, lalabas tayo ng CBD. Again, sundan lang ang mga numero. Ganda ng Central Station. Meron din silang pag ganito yun. It's giving Hong Kong Central Station din. Di ba yung ganyan din doon? Ito, be mindful lang sa numbers. So, 17 to. Doon tayo sa 18. Sa side na to. May mga numbering naman. So, for now, papunta dito yung T9 na lane. Yung nandyan. So, hindi yan itong pupuntahan natin. Ito, dito tayo sasakay sa Richmond via Parramatta, limited stops, platform 18, dadating siya in 6 minutes. Yan. So grand. Ayun lang, para may idea kayo, this is what it looks like here sa platform. Okay. So second floor tayo kasi bihira lang natin yan magawa. Nakasakay na tayo sa second floor. And dito po, ganito itsura. Di ba may mga harapang ganyan? Kung gusto nyo, ganun nyo lang. Okay, para ganun siya. That's the trick. Pero parang gusto ko nga dun sa gilid para dalawahan lang eh. Or dito na lang tayo. What do you think? Sige, dito na lang kasi andun yung araw sa kabila. Pa rin tayo nakakarating dun sa mismong destination natin at tayo na lang yung laman ng train. Diba? Ganun ba talaga pagka papuntang Blacktown? Parang konti na lang yung tao nagpupunta. And ito po, ating Opal card ay chinek po. Meron ditong staff na naglalakad. So, tinitingnan. And I'm really sure, kaya nila ginagawa yun to check kung sino yung mga lumalabag, kung sino yung mga hindi nagtatap, ganun. Kasi yun din nabasa ko yung nagka-fine. Kapag ka nakita ka ng-fine, more than, I forget the exact amount, pero more than 200 Australian dollars yung pinakabayad. Ganun. Or kung yung parang maximum na fare ang babayaran or what. Basta ganyan may fine ang mangyari. Kaya dapat tap in kayo kapag papasok at tap out kapag aalis ganyan. So, meron silang dala-dala na parang cellphone or machine. Then, didikit lang natin itong ganyan. Sasabihin ko ganyan. Tapos, kapag nakita nila na talagang wala tayong ginagawang kamalian at talagang nag-tap tayo, okay na. Yay! Blacktown na yung next. Sasalita na yung guard. Blacktown? Yay! Ngayon, Blacktown na. Alam nyo, ano lang tayo talaga doon? Talagang kakain lang tayo sa Filipino restaurant kasi explore lang natin yung mismong area. I mean, paligid lang ng station. Ganun lang talaga yung gusto kong makita doon. Kasi guys, ang dami talagang mga i-interview Filipino sa TikTok. Tapos lagi nilang sinasabi Blacktown. And meron dong mall, Westfield. Kaya lang, hindi na tayo pupunta doon kasi nakapunta naman na tayo, diba? We're here na sa Blacktown. Ito itsura. Very simple lang. Tingnan nyo. Convenience store. Ganyan ang laman. Also guys, this part, kahit hindi na kayo magpunta dito ha, talagang pinuntahan ko lang siya kasi gusto ko lang makita in person. Like personally, isa talaga sa gusto kong makita to. Pero kung kayo po ay turista, kahit hindi na kayo magpunta here. Ganun guys, oh. May nagtotalk here. Sabi, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, ano lang natin guys, kapupunta lang natin dito sa baba mismo. May Fiesta Avenue dyan, restaurant na Pinoy, tapos meron din dito, tapos may Manila food. Look, dito na lang ba tayo kumain? What do you think? Sa ganyan na lang tayo kumain? Or doon pa tayo sa Cowboy? Kasi ito na eh. Pero kasi maganda kasi reviews doon online. Nung nag-research ako, sabi ka na, Cowboy and the best. Guys, dito na lang tayo sa Fiesta Avenue kaysa sa Cowboy. Kasi kapag sa Cowboy, magbabus pa tayo and it will take a lot of time. And mag-Uber pa. Iniisip ko Fiesta Avenue or Manila food. Ayan. Okay, dito na lang tayo. Tapos try natin mag-merienda sa mag-merienda sa Manila food. Ayan guys. Fiesta Avenue. Marami din naman palang kumakain, no? Tignan nyo. Tapos it's giving Pinoy vibe talaga. Ang problema guys, di ko alam kung magkano yung pagkain dito. Yung mga nandun. Kasi yung nasa labas, $15 siya, all day breakfast yun. Pero gusto ko kasi yung tunay na pagkain. I mean yung talagang pang lunch meal or main food. Ito guys. So rice, tapos 1 dish is $12. Tapos rice plus 2 dishes is $16. Ito tayo, rice plus 2 dishes. Kasi medyo gutom tayo eh. Tapos may takeaway sila. Kapag ka small is $16 yung meat. Large naman is $20. Yung veggies, small $14. Tapos yung large is $18. Order na tayo. 2 dishes, $16. So parang dinakdakan yun. Magdinakdakan tayo. And adobo! Oh my God! Pwede tayo Tagalog dito. Mga Pinoy nandito eh. Parang gusto ko guys, dinakdakan. Saka adobo or Bicol Express. Ano kaya? Adobo, Bicol Express, adobo, Bicol Express, adobo, Bicol Express, adobo. Bicol Express kasi favorite number ko 8. Sige, mag-Bicol tayo. 2 dish po. Bicol saka dinakdakan ba yun? Yeah. Thank you.
Please. So, meron sila mga merienda dito. $15 lang. Ay, ang mura ng hotdog sandwich ha. 6 lang. Kasi mga nakausap akong Pinoy dito, nag-recommend sila ng bakery na katabi. Sige, punta tayo doon. Let's support our fellow Filipinos here. Guys! Binagoongan pala to. Bicol ako ng Bicol kanina. So, dinakdakan. I'm so happy! Okay, so ikutin lang natin saglit. Hindi pala Westfield. Westfield ako na Westfield. West Point pala dito, guys. Sa Blacktown. Puntahan lang natin yung mall na yan. Then, if ever, balik na tayo doon. Pero dumaan tayo sa bakery area. Kasi nakita ko, okay naman. Hala, meron na naman dito JD. Ayan. Ayan, ganda here, ah. Typical na full na mall. Yan. Here. So, food court siya, guys, na may iba't ibang klaseng food. Mga Asian. Ito, Japanese, Thai, Japanese ulit. Tapos doon naman may McDo, Hungry Jacks, and KFC. Grabe dito sa mall na to. Para siyang, para siyang Blacktown, Republic of the Philippines. Ang daming Pinoy nagtatagalog. So guys, naikot ko na quickly. Inikot ko lang siya. And punta na tayo dun again sa train station. Diba sabi ko nga sa inyo, kakain lang tayo dito. Pero talagang pinasok ko lang din tong mall na to para makita ko lang. So para guys, sa kaalaman nyo, based sa aking nasiyasat online, itong mismong suburb na to, parang noong 2021 census, around 3,000 na tao dito yung Filipino descent talaga. And around 5.5% sa mga population dito ay talagang ipinanganak sa Pilipinas, ganun. Aside from that guys, dito din sa Blacktown, grabe yung presence ng mga Filipino dito sa politika. Meron dito mga Filipino-Australian na konsehal, ganyan. Nung nagre-research ako, as far as I remember, Linda Reyes yung pangalan. Kung mali ako, ilalagay ko sa screen yung pangalan niya. Siyempre, no to fake news tayo. Ito yung Bakers Avenue, Filipino Bakery. Sige. Check tayo. Parang ubos naman na yung mga tinda nila. Basically, parang simple lang siyang bakery dito. Pero gusto ko lang din i-support. And gusto ko lang din pakita sa inyo. Para makita nyo din kung magkano yung mga presyo ng tinapay dito na Pinoy yung bakery dito. So, tinitignan ko guys, yung Brazo de Mercedes, 23 Australian dollars. Ang mahal niya. So, bibili lang ako lang isa peraso. Baka meron dyan Spanish bread, yun ang bibiling ko. Thank God, namimiss ko tong leche flan. Tagal ko na din nakakakain yan. Magkano dito? Wala nakalagay na price eh. Though, yung yema cake nila, $23. Tapos $23 din yung ubik roll cake. Guys, tignan nyo, may chicharon din sila here. $7.00. May hipotok, $4. Pero ubos na eh. Wala nang gano'n laman. Okay guys, we're done. Balik na tayo ulit sa Sydney. So, jump day trip lang talaga here. Okay, so we're finally here sa Circular Quay area. And tapos na po tayo doon sa pag-ikot natin sa Blacktown. And so far, okay po yung experience natin doon. Naikot naman natin siyang mabuti. And alam nyo, totoong ang chismis at sabi-sabi sa social media at sa mga na-research natin na talagang ang dami pong Pinoy doon. Grabe, ang lakas ng Filipino presence doon. Kaya nag-enjoy din ako talaga. And alam nyo, na kapag ka naman lagi tayo nag-a-abroad, ay meron talagang dapat episode na kaalat na kung saan kakain tayo talaga sa Filipino restaurant. Not just for me na gusto kong kumain, but also sa mga turista din na from other countries na pupunta sa pinupuntahan natin, meron din silang mahanap na ganitong klaseng restaurant. Diba syempre, iba talaga ang Filipino cravings abroad, diba? So ngayon, tara na! Okay po, ang thoughts ko doon sa Blacktown, kung gusto niyo pumunta, go lang. Super bilis lang naman ang biyahe from here sa CBD area. And magpunta na muna tayo sa Luna Park. Then after ng Luna Park, magpunta na tayo sa Watson's Bay. So doon sa Luna Park, disclaimer, gusto ko lang siya makita, yung famous na arc doon. And hindi tayo sasakay sa rides kasi takot po ako sa rides. Alam niyo yan. So tap na natin to. Punta na tayo sa Luna Park. Yung Luna Park guys, dito siya. Naka-assign sa wharf number 5. Always look at the screens ha. Screen na sinasabi ko. So Milson's Point for Luna Park, 1412 siya. Wharf 5. Medyo matagal pa kasi 26 minutes pa hihintayin natin, no? Let's wait for a while. Guys,
change of plans. Ang gawin natin, pumunta na muna tayo sa Watson's Bay, then ihuli na lang natin yung Luna Park. Kasi gusto ko lang din namang ikutin yung Luna Park, di naman tayo magra-ride, so might as well unahin na natin Watson's Bay kasi mas maaga yung departure time doon para lesser yung waiting time. Today is Saturday, so weekend, grabe ang daming tao, like literally. Oh, dami! Watson's Bay. So dito tayo sa side B. Nakalagay dun sa screen, side B. Ito lang yung titignan nyo guys ha. Rose Bay and Watson's Bay. Okay, nakasakay na ulit tayo. At nandito ngayon tayo ulit sa favorite side natin, sa right side. Dahil dito makikita natin ang Sydney Opera House, okay? Always sit sa right side. Tapos kung pupunta kayo dito sa may view, okay? Okay, we're here na guys. Labas na tayo. Welcome to Watson's Bay. We're finally here sa Watson's Bay. And gusto ko lang din i-share sa inyo na ito pong lugar na to, aside from sikat siya because of the beach. Ayan, nakikita nyo behind me. Yung sikat din po to sa pagkain ng fish and chips. Like literally, ito yung pinaka-famous na resto here. Doyle's. Doyle's yung nasa dyan. Oh, huwag niyang husgahan. And papakita ko lang sa inyo muna yung price para lang makita nyo. So, fish and chips. Ayan, fish and chips dito, $36. So, filet deep fried in a light beer batter with chips and chili plum sauce. Yan ang pinakasikat here. So, at least may idea kayo ng $36 ng fish and chips here. Kaya lang, busog tayo. Hindi tayo mag-fish and chips. So, might as well, tomorrow na lang natin siya i-try. Kasi bukas ang itinerary naman natin sa Bondi Beach naman tayong area. So, doon na lang tayo mag-fish and chips before we fly out and go back to the Philippines. Ngayon, hanggat maaga pa, pumunta na muna tayo sa Camp Cove area. Isa yun sa mga pinupuntahan dito sa Watson's Bay. So, chinek ko, meron pong 500 meters na lakad. And 7 minutes lang naman siya. Buti ngayon ha. Buti ngayon, maaraw. Kasi naalala nyo na nag-Manly Beach tayo. Guys, inabutan tayo ng ulan. Buti na lang naka-ano tayo. Naka-long sleeves tayo. Hindi tayo nabasa-basa. So while we're walking, gusto ko share sa inyo ang additional fun fact about dito sa Watson's Bay. Alam nyo ba na itong Watson's Bay, ito pang Australia's oldest fishing village at nagbukas pa po ito noong 1790s. Ganun na siya katagal. At ito pong Watson's Bay ay pinangalan siya kay Robert Watson. So si Robert Watson, isa po siyang gunner at isa siyang signalman of the first fleet here in Australia. Grabe. Bundok-bundukan levels pala to. I mean, parang pa-uphill ha. Ano naman ang bahay na to? Pabili pong ice candy. Gusto ko po manggang flavor. Pero guys, ito additional fun fact. Alam nyo ba na itong Watson's Bay at yung Watson sa atin sa Pilipinas ay hindi connected? Gusto ko lang sabihin yun. Ala lang. Ang ganda ng bahay na to guys, oh. Very simple lang siya. Para alam mo, it's giving abroad talaga yung vibe. God, may chihuahua. Diyan ako natatakot sa mga chihuahua. Alam nyo ba? Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung nakita nyo kasi hawak ko lang yung camera. Sa chihuahua po ako pinakatakot na breed ng aso. Kasi ang tatapang nila, ang liit-liit, ang tapang-tapang ng mga chihuahua na yan. Ang galing naman, naglalakad ako, hindi ko tinitignan yung mismong cellphone. Ano ko, lokal dito? Ha? Wait, check natin. Oh, we're on the right track, baby. I was born this way, on what I put in my way. Okay, so here, ganda ng house. Grabe. Buti yung mga tao dito, no? Hindi sila naiingayin sa mga turista na na naglalakad-lakad kasi tourist spot to eh. Ano yun? Yung bahay nila, tourist spot area. Grabe, nahihilo na ako. Kailangan ko nang huminto. Uuwi na nga ako sa bahay ko. Ay! Joke lang, makabahay ka dyan. Kailangan pambili ng bahay dito sa Australia. Wow, we're here sa Camp Cove area. Yan, ito po yung nilalakad. Tingnan nyo, nakikita nyo yan, yung Sydney Tower. Kitang-kita here, oh. Andun din yung bridge area and opera house. Oh, so ito ang itsura. So ito ang mga prices ng mga food here. Banana bread with ricotta, $10. Matcha latte, oh my god. Pagka tayo talaga nilalapagan ng matcha latte, masyado tayo talagang aakit. Siyempre, bibili tayo matcha latte. One matcha latte? Is it okay? Iced? Iced. Iced matcha latte. That's all? And I'll pay via card? Ivan. Yeah. Thank you so much. Meron din dito guys, croissant. Meron din ditong pan a chocolat. Oh, it's so fast. Thank you so much.
Ayan. Sausage roll. Filipino ate? Ah, no. I thought you're a Filipino. Yay! Sana lang ako magtanong kung Pilipino. Napahiya pa ako. Oh, kasi Pinay si ate. So, saan tayo upo ngayon here? And we need to reflect in life while drinking matcha in front of Camp Cove. Ang ganda ng upuan ng ano dito lifeguard. Kaya lang baka illegal kasi umupo sa lifeguard dito sa ganyan eh. Ang saya guys. Ay, baka pwedeng umupo doon. Umupo tayo dito. Sa nakikita nyo na yan. Sige, akyat tayo. Oh, bawal ang dogs here. $300 ang bayad. Pag nagdala kayo ng dog. Oh my god, mauunahan tayo nila. Bala ka pa naman umupo doon. Dito natin guys, kainin itong binili natin sa Blacktown. Ang pandan pandesal. Lasang pandesal. Pero wala ka nalalasa ang pandan pa. Parang nasa loob. Gusto ko yung green na green yung mga kinakain natin. Green na pagkain, green na inumin. Nalasahan ko na. Tapos meron siyang buko sa loob. Ang sarap. Diba? Ganito. Ganito mamuhay. Nag-relax. We're done resting. Pumunta na ngayon tayo sa lighthouse. So meron kasing lighthouse to guys sa pinakatuktok. And kailangan natin ng mahaba-habang energy kasi paakyat siya. At kung kayo po ay may kasamang PWD or senior citizen, kung senior, akayin nyo. May mga nangaakay po here. I mean, yung mga family nila, ganun. Pero kung kunyari, hindi kaya umakyat sa mga stairs, pwede sila may iwan na lang sa baba. Tingnan nyo, pwede ding matulog dito. Daw di ko naman pinakita yung mukha nila. Eh, patag na. Hindi na siya paakyat. May toilet din guys, oh. Buti naman meron ditong ganyan. If ever, pwede kayo mag-stop 500 meters pa, oh. Pababa naman ngayon guys. Kita nyo, may mga pababa pa dyan, diba? Ayun na. Doon guys. Andun pa yung mga tao, oh. Ang layo pa. Marami-rami pa ang ating lalakbayin. Ating tinutungo ngayon guys, yung South Head part ng Watson Bay. And dito po matatagpuan yung Hornby Lighthouse. Medyo matagal na guys tong lighthouse na to. 1858 pa siya. And consider siya na one of the oldest lighthouses in New South Wales. Ah, hinihingal ako! Taas baba kasi guys. 250 meters na lang. We're getting there. Oh, feeling guys. We're here sa South Head. I'm so happy. This spot is so underrated. Lalo na dito sa Watson's Bay. Hindi pa tapos ang lakad-lakad. Pag may nakita kayo dyang parang bahay, meron pa here. Pagsubok ay hindi matapos-tapos. So ito guys, sa survey lang ako. Gagamitin ko na itong opportunity na to since nandoon din naman kayo. Pwede mag-comment kayo dito sa baba if ever. Kapag kunyari, umabot kayo here, ano ang gusto nyong lugar na puntahan natin? Like, hindi natin kayang puntahan lahat. Pero aside from Melbourne and Sydney, mamili nga kayo sa sa Perth, sa Canberra, sa Gold Coast, Brisbane, Tasmania, Darwin, mga ganyan. And sa mga taga-Australia po dyan na Pinoy, saan po ang pinaka-the best na tingin nyo? I'll check kahit mga tatlong location ang gagawin nating libot or trip sa susunod na Australian trip natin. We need to plan it ahead of time. Alam niyo yan? Grabe yung alon dito. Like literally. Finally, here's the lighthouse. Need to touch it para talagang nalock na natin ang goal. Ito na guys, ang Hornby Lighthouse. Ano kayang isla to, no? Wait nga, tingnan ko nga sa Google Maps. According dito kay Google Maps, Sydney Harbour National Park siya. So this one, ito yung area ng Manly sa side doon. Okay, I went there pala yesterday. So, dyan pala yun. So guys, itong tower na to, may taas siyang 9.1 meters. And ang original light source niya noon ay oil, but now, na-convert na electricity na po. Sa super lakas po ng light na to, kaya hanggang 12 nautical miles or 22 kilometers ang naaabot niya. Alam nyo, before, nung bata-bata pa ako, ganyan yung mga cartoon pala pinanonood ko, super amazed talaga ako sa mga lighthouse. And as the time goes by, nakakita na tayo ng lighthouse. Hello, bye-bye na.
Gagabihin ako dito. Pero be careful, baka mahulog kayo dyan or gumulong-gulong kayo dito parang Jolene. Okay, so we're here ngayon sa pinaka-beachfront. Ayan yung pinaka-wharf ng Watson's Bay. Tapos ito yung Doyle's na sikat. Established 140 years ago. Ang dami kayo sumakain. Actually, sayang nga miss opportunity yung gagawin natin na hindi tayo kakain dyan. Kaya lang, sabi ko sa inyo, busog ako. Tatry na lang tayo ulit ng fish and chips sa Bondi Beach na lang ulit. Tignan nyo, Bondi to Manly Walk. So, pagka dito palakad to Manly Beach. Though we went there already. Tapos dito naman Bondi. Kakatuwa naman. So guys, papakita ko lang sa inyo. Andito ngayon tayo. Dito tayo naglakad-lakad. Papunta dyan, papunta dyan, papunta dyan. Hanggang papunta dun sa pinakataas. And alam nyo, sikat din kasi dito itong Dagap. Itong Dagap. Yaang part na yan. Kaya lang, hindi na tayo pupunta dyan kasi may itinerary pa tayong isa. And dun sa Dagap guys, based on na research ko, trigger warning muna pala, i-blip ko na muna yung una. Meron dong mga instances na, alam niyo yun, yung parang suicide things doon sa, ano na yun, sa, tawag doon? Sa Dagap. So hindi na rin natin siya pupuntahan, but ano naman yung lookout area naman yun, meron din siyang meron din siyang tourist spot doon, though again, di na kaya ng time natin. So hintayin na lang natin to. Habang naghintay tayo ng 15 minutes, mag-ikot-ikot muna tayo sa side here. Tignan nyo, meron din dito, fish and chips, 21.90. Mas mura here. Flathead, 28.90. Barramundi, 28.90. Hindi ko alam guys kung Barramundi talaga basa nun kasi hindi naman ako kumakain nun eh. Yan yung mga prices. Guys, halata talaga yung mga hindi lokal dito, no? Grabe, ako yung nangunguna dito umupo. Basta kapag kami ferry ride, umaakit ako agad, umupo agad ako sa yung side ng Sydney Opera House. We're back guys, here sa Circular Quay, and sasakay na naman tayo sa isa pang wharf, going sa Luna Park. So, sa wharf number 5 naman tayo, puntang Milsons Point. Okay? May tagadali tayo, sakto 2 minutes na nakaalis na yung mismong ferry. Ito kadarating lang natin kasi. Ayan, Milsons Point. Now, check. Side B. Whew. Nakaabot tayo. Wait. Ano tayo dito? Ang saya. Kababa lang natin sa kabilang ferry. Lumipat agad tayo dito. 2 minutes lang yung pagitan. Kasi after ito, more than a minute. More than 20 minutes. Hintay na namin. At least, hindi na namin hintay na matagal. We're here. Ito na po. Actually, one stop lang. I mean, yung next stop lang after na sa Circular Quay, Milsons Point na. At yung Milsons Point, katabi lang niya, yung Luna Park. Ayan. Alam niyo ito, Luna Park na to, hindi lang dito sa Sydney, meron din to dun sa Melbourne. And medyo nakikipihan talaga ako sa mukha. Pero isa yun sa spots na gusto ko talagang puntahan at mag-picture. Welcome to Luna Park! So guys, amusement park na to, super tagal na niya. Nagbukas po siya noong October 1935. So imagine, di ba? Grabe, mas matanda pa sa lola at lola ko. And alam niyo ba, this one, yung mismo concept niya na inspired sa Luna Park na located sa New York. Grabe, ano to? Scientific Theater. Row 4. So, dyan may tickets. Kasi ang alam ko dito, hindi siya yung parang haharangin ka sa entrance para makapasok. Kumbaga parang per ride atay bayad here. Check natin. Ayan nga. Unlimited ride pass. Red and green rider. Kapag ka yellow rider tayo, ibig sabihin mas matangkad. Kapag ka, depende sa height siya. So, $75. Kapag ka yellow rider. Kapag ka naman medyo maliit po, red and green rider, $65 ang bayad. And ito yung sukatan. So automatic tayo, yellow pass tayo. So kapag ka merong mas bata, red pass siya, green pass ito, di ba? Ang gusto kong malaman ngayon kung pwedeng yung tipong parang ano lang tayo, parang ito lang Ferris wheel, kunyari yung sasakyan. Tignan nyo, may carousel din here. Tignan nyo, ba't gano'n? Napakadaming nakapila, but walang laman yung loob. Ano yun? May restrictions?
So, naipakita ko na sa inyo quickly yung mga rides na meron dito sa Luna Park dito sa Sydney. And alam nyo, hindi na ako bibili ng mismong pass. Is aside from, tawag doon, meron na tayong mga budget na nakaalat hanggang sa mga susunod na araw. And medyo marireach na natin yon. At meron pa kasi tayong bibili. Napapakita ko sa inyo sa susunod na vlog yan. And ito po, yung mismong park na to, bukas na siya agad. Ito, ilalagay ko dito yung operating hours. Pwede kayo magpunta here, super dali lang from Circular Quay area. Isang sakay lang sa mismong Circular Quay Wharf. Andito na agad kayo. Based sa observation ko, yung mga rides dito, hindi siya ganoong nakakatakot. I know na kahit pa paano, medyo takot pa rin ako sa ganyang klaseng rides. Pero hindi siya yung ganun kalala. Medyo ito lang yung malala. Itong parang roller coaster na to. Though hindi lahat kasi nagwo-work eh. Merong mga rides na walang sumasakay, ganun. Tapos, tulad din sa Universal Studios Japan, Universal Studios Singapore, Hong Kong Disneyland, ganyan. Pwede po kayo magpunta dito kahit hindi kayo magra-rides. Kunyari, kung gusto niyo mag-picture sa Ark, doon sa merong smiley face kanina, pwede yan. Wala kayong babayaran. Kasi meron akong mga viewers and also meron akong cousin na nagpunta lang siya doon sa Hong Kong Disneyland Ark at doon lang nagpicture din. So may mga ganong instances kung gusto nyo magtipid at magpicture lang tulad ng ginawa natin ngayon. Ganun ang ginawa natin, nagpicture lang tayo sa mismong Ark. Pwede nyo pong gawin. Pwede. And pwede din kayo makapasok. Yun nga lang, hindi kayo makakapag-ride like me. Hindi kayo guys mag-book ng tickets online. So iba-iba yung prices eh, oh. Tignan nyo kapag ka 28 at 29, ngayon kasing buwan to, magkaiba siya. So mas mahal yung Y or yung yellow pass kasi syempre pang matatangkad na yun, mataas na yun, pang mga adult. R saka G pang kids saka pang teens. Ayan, so $55 yung RG, tapos yung yellow naman $65. Yung pinakita ko sa inyo guys na yan is unlimited pass. Pwede din kayo mag 2 ride pass o kung gusto niyo dalawa lang or single ride pass, okay? So, check natin kapag ka single ride lang. Kung gusto niyo magtipid lang, ganun. Kunyari sa 30, single ride pass, $15 kapag ka single ride. Tapos ito din, 2 ride pass, $15 din yung nakalagay. So, medyo nakakalito yung part na yun. Tapos, di ba naaalala nyo, sabi ko sa inyo kanina, $75 yung walk-in price here and also yung nasa online. So, kinonvert ko yung $75. Ang katumbas niya in peso is 2,771. But guys, merong available na ticket sa Klook. Ayan. Medyo, nakikita nyo ba? Medyo maano siya. Ayan. Ito, tignan nyo. Unlimited rides, 1,995 lang sa Klook. So, mas mura sa Klook if ever. Ayan, pinagkumpara natin guys sa kung saan kayo mas makakamura. And, if ever, kung magbubook kayo, 1,995 yellow unlimited ride pass and 1,663 red and green unlimited ride pass, okay? And, pagka magbubook kayo, feel free to use my code para magkaroon kayo ng extra discount pa-pop up dito sa screen. Let's go back sa Circular Quay area. Okay, so we're here again guys. Pupunta na naman tayo sa Sydney Opera House. And ituturo ko sa inyo, I think napapansin nyo na super favorite ko talaga yung corner dun sa Sydney Opera House. So turo ko sa inyo yung favorite spot ko dun. And dun sa favorite spot natin guys, doon kayo tumambay, doon kayo umupo. At makikita nyo kung bakit napakasarap talaga umupo dun. So, 5:28 pa lang. Sabi ko, okay, sige. Hanggang 6, tumambay tayo dyan. Mag-inhale, exhale lang tayo, diba? Guys, ito yung favorite nating corner eh, yung side na yan. Pero meron mga tao, so I think dito na lang muna tayo. May space pa dito. Dyan tayo usually umuupo. Sige, here tayo. O diba, edi andito lang tayo. Alam nyo, may mga times na ganito dapat. Umuupo lang. Tapos gusto ko ding i-share sa inyo. Wait, ba't pa nag-zoom? Yung itinerary natin, napuntahan na natin 95%. 95% po na nakalista sa atin, napuntahan natin. And kung nakita niya, super tight talaga na itinerary natin. Kasi minmaximize talaga natin bits of pieces bawat oras. Gets nyo yun? So, ang hindi na lang natin napupuntahan for tomorrow is Bondi Beach to Coogee. Yun, yung coastal walk na yun. Gagawin natin tomorrow. Tapos, yung Chemist Warehouse. Tapos, yung Aldi. Yun na lang. Yun na lang yung natitira sa itinerary natin. And also, gusto kong kumain. Siguro ngayon na natin gagawin yon sa Betty's Burgers. And tomorrow, titignan natin. Pero sa susunod na vlog nyo na ito makikita, pupunta tayo sa grounds of Alexandria. And for now, share ko lang muna kung ano yung meron sa likod ng camera. Tignan nyo na may nasa likod ko, tubig, katubigan po. Tapos yung nasa taas natin, Opera House. Nakapagmuni-muni na tayo guys. Now, let's go na sa ating next spot. We're here na sa QVB area and papunta na ngayon tayo sa Westfield area again.
Naalala nyo, nung nag-iikot-ikot tayo dito, meron tayong napasukan na dalawang shop na nagbebenta ng On. So, On na shoes. And interested ako kasing i-check. Kasi ang mura guys, 6,000 plus pesos lang dito. Sa mga nakikitaan natin sa abroad na iba, di ba? Parang 8,000 plus ganun. Eh dito, yun lang ang price niya, 6,000 plus. Tapos, mayroon pang tax refund. So, I'm thinking to check. Sige, let's check again. Andito guys, ngayon tayo sa Hype. And iniisip ko kung bibiling ko tong Cloud Monster na to, na color black. Ang gaan niya talaga, like literally. So, $269.99 siya. Actually, itong Cloud Monster, tapos itong Cloud Zone, yung gusto ko na thing nila. Pero maganda din to guys. Ito. Cloud Monster din to eh. Same sila. Pero ayoko ng color. Medyo dumihin. So, i-check natin yung iba. Ito naman, Cloud Tilt. So, ang gaan ng Cloud Tilt ah. Super. At medyo mas mura siya, $259 lang, $0.99. Gusto ko sana ganitong color, kaya lang medyo dumihin eh. Hala, hindi pala tong On yung nakita natin na parang 6,000 plus pesos lang. Yung balance pala yung sa JD dito. So guys, $269 yung presyo. Medyo mahal din pala. Pero gusto ko siya. Yun nga yung isa sa nakaalat pa natin eh, actually. Na fan for this trip. So guys, tignan nyo, binalikan ko talaga yung Ximending nating vlog. And ang presyo sa Taiwan, 10,387. Mas mura pa din dito sa Australia. Though mas mura lang ng hundreds. Pero, diba? Tapos kasi guys, nahihilig talaga ako ngayon sa malambot na sapatos. Ito yung New Balance na lagi kong ginagamit. Like, super gamit na gamit ko na siya. And color black kasi para pwede kahit saan, pwede partner kahit saan, ganyan. So, black din ang gusto kong bilhin na On. Kaya lang kasi, dito po kasi sa Australia, pwede kayong makapag-tax refund kapag ka-turista kayo ng 10%, ganyan. Kung ang total bill nyo per retailer is 300 Australian dollars up, eh, $269 yun. So, hindi pa abot sa capping. Pero yung dalawang piras, abot siya sa capping. Ito, tignan nyo. Kaya lang pambabae ata to. $270 naman here. Mas mura dun sa Hype kesa dito sa JD's. Ito, $270, diba? Ito, medyo mabigat. Ayoko yan. Ito, guys, naka-sale. $200. Pero ayoko ng color. Medyo dumihin. Gusto ko black. Sige, guys. Pag-iisipan ko na munang mabuti. Papakita ko na lang sa susunod na vlog kasi for tomorrow kung babalikan ko siya. Pero $270 siya. Sige, kung meron pang size ko tomorrow at kung maiisip ko mamayang gabi, sige, bilhin natin. Pero for now, pag-isipan muna natin. We're here sa Betty's Burgers and Concrete Co. Diba? Grabe. Nung nasa Melbourne tayo, katabi lang natin to, di pa tayo kumain. Tapos ngayon, kung kailan malayo, saka tayo kumakain. Ang galing. Ayan yung menu nila. Yung burgers is yung Betty's Classics, $12.9. Beer Betty is $12.9. Actually, puro $12.9. Parang okay na ako dun. Ay, Filipino stuff dito. Filipino accent eh. One Betty's Classics. And also, what's your best seller in chips? Regular? Okay, one. What are the sauce available? Special sauce, tomato sauce, raspberry. I want the special sauce. I want to try it, yeah. And what's your best seller in drinks? You like soda? I don't like soda. We got soda, we got thick shakes. We got apple juice, orange juice, water, sparkling water. How much? Oh, milkshakes. Try the soda bomb Betty sauce. Yeah. Comes to $20.99. Okay. So, $20. Ang total bill natin, $20.90. Thank you so much. Ito yung itsura here, guys. Liwanag. Mas maliwanag yung vibe dito sa Betty's Burgers dito sa napuntahan natin sa QVB branch kumpara dun sa Betty's Burgers na sa Ibis Budget Melbourne CBD. Okay, so guys, tikman na natin itong Betty's Burgers. Medyo nahihiya ako kasi may mga katabi tayo. Crunchy. And golden yung kulay ng fries nila, oh. Kita nyo? Sakto lang yung alat. And yung serving nyo, hindi ganoon kadamot. Okay naman. Tinitingnan na tayo ng mga katabi natin. Nahihiya ako, ito ang available na chair. Tapos tinanong tayo kung gusto daw natin ng special sauce. So syempre, kumuha na tayo. Kasi dito na rin tayo. Para matikman na natin. Okay, tikman natin.
Parang sauce ng burger lang yung special sauce. Kala ko parang mga ano parang mga garlic sauce ganun. Fries pa lang nakakain natin, di pa natin natitikman yung pinaka burger. Okay, burger naman tayo. So guys, sakto lang. Sakto lang. I mean, pero nasasarapan ko siya. So hindi overwhelming masyado yung mismong parang ang OA ng itsura ng burger. Pero ang sarap, sakto lang yung mismong portion. And nagme-melt guys sa bibig. Like literally. So yung cheese, ayan, nalalasahan ko yung cheese. Tapos yung mismong veggies, ayan, meron din kasama tomato. Hindi ko alam kung ano ipapakita ko. Pero andyan, yung pinaka-patty niya, I like it. Like, mararamdaman mo yung pagka-meaty niya, ganyan. Though hindi gaanong maalat. So, sa alat factor, parang i-rate ko lang siya ng 7 out of 10. So, hindi siya maalat at all. Though, hindi ko alam kung i-dip ko bang ganyan. Kasi ginagamit ko yung special sauce sa fries. Sarap niya. So, kung i-recommend ko ba sa inyo to? Yes. So, lasa factor, ilang percent overall impact ng mismong fries. Yung fries 9 out of 10. Yung burger 9 out of 10 lang din. So, masarap siya. May recommend ko sa inyo, yes. Pero hindi pa siya into the level na parang gusto ko sabihin na Ivan DJ approved. Pero masarap siya ha. Pwede niyong itry. Sarap. Medyo nalilito na ako sa rating. Parang gusto ko na siya sabihin 9.5. Parang almost perfect na rin. Guys, binabawi ko na. After ko matikman, yung sama-sama ng tomato, onion, patty, and veggie. Tapos yung bun, na ang lambot lahat. Okay. This burger, Betty's Burgers, is Ivan DJ approved. O, diba? Talagang pinroseso ko muna sa utak ko, pasensya na. Pero maganda, ipapartner siya with fries. Meron silang truffle fries, $8 ang price nun. So, ito regular lang. Okay guys, we're done at nagawa na natin lahat na kailangan natin gawin for today's video and sana nagustuhan nyo. If ever meron kayong thoughts, ilagay nyo lang dyan sa ibaba. And again, yung mga kinain natin ngayon, nagustuhan ko po talaga, like literally, especially yung Betty's Burgers. Nung una, pagpasensya na medyo nalilito ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya rating. Kasi meron ako hinahanap na lasa sa burger. Tapos, nung nakain ko na lahat ng parang pinakalaman na parang halo-halo yung pinaka-patty, yung pinaka-vegetables, lahat, tapos yung sauce, ang sarap pala niya, okay? So, masarap siya, i-try niyo yung Betty's Burgers. And sa mga pinuntahan natin, Watson's Bay, Blacktown, yan. And of course, yung Luna Park, ay pwedeng-pwede nyo din siyang puntahan. Pero yung Blacktown, it's up to you. Pinuntahan ko lang talaga siya because I want to take it off sa ating list dito sa Australia. And gusto ko din talaga siya masaksihan at makita in person, okay? Again guys, kung meron kayong thoughts, ilagay nyo lang dyan sa ibaba. At abangan nyo pa mga susunod kong vlog dito sa Australia. So, yun lang. Thanks! So guys, wait lang, di ba? Nagpaalam na ako sa inyo. Meron ako na-meet dito na mag-jowa. Mag-asawa na po ba kayo mag-jowa? Ay, mag-asawa na pala sila. Ano po pangalan nyo? Wendell. Jen, ayan, di ba? Sabi nila, si Paul Ivan, grabe, talagang legal name talaga yung tawag sa akin dito. Opo. So yun, ang gagawin ko ngayon, magka-Chemist Warehouse akong vlog. So yun naman ang gagawin ko. So nice meeting you po. So guys, sama ko kayo sa vlog, sir? Ma'am? Sige. Ayan, meron tayong nakita na naman dito kasi kanina sa kanto, di ba may nakita tayo? Sila ma'am, saka sila sir. Hindi, okay lang po. Okay lang po. Hi! Ano po ulit pangalan nyo? Rafi. Sir Rafi, ma'am? Tina. Ma'am? Robin. Ayan, mga residente sila dito guys, di ba? Sana all mayayaman. Actually si ma'am, ini-invite tayo guys kumain dito sa Michelin Star. Sabi ko kasi busog na ako, nakita nyo naman, di ba? So thank you po so much. Thank you po. You're doing well. Uy, grabe na pa ganun. Thank you po. Grabe guys, di ba nakapag-outro na tayo? Napakahaba ng outro pala na to, no? So shoutout po kay Miss Tina, Sir Rafi. Actually nag-change na kami ng number kasi nakakatuwa yung enthusiasm nila guys. So enthusiasm nila. Hinahatak talaga tayo sa Michelin Star na rami nandito. Kasi nahihiya din ako guys, like literally. So ililibre daw nila ako, ganyan talagang viewer natin, ganun si Sir Rafi. Guys, nahiya talaga ako, like legit. First time, nakatatawa ako sa kanila, natatouch ako, inaaya ako. Talagang super grabe talaga yung hatak nila sa akin in a good way. Nasabi ko, ay, sige na, tara na, ganyan. Talagang ayaw nila akong pakawalan. So shout out po sa inyo. Hello po, I really appreciate you guys.
Hope to meet you soon and promise pagbalik ko dito sa Sydney, isa kayo sa una kong i-message at alam nyo na yung cellphone number ko. Okay, so yun lang guys, sinama ko lang to here. Hello guys, I include na lang dito sa last part yung Chemist Warehouse tour kasi hindi natin siya na-tour ng buo. Masyadong masikip yung area at super crowded. Nilagay ko na rin dito para masulit natin yung content at ma-maximize natin. Enjoy watching! Hello guys, I'm back again with another vlog at ngayon po, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay magtutour dito sa Chemist Warehouse. So itutour ko kayo sa mismong store. Napakadami nagre-request itong Chemist Warehouse kasi ito po yung counterpart sa atin ng parang Watsons, Mercury Drug, ganyan. Okay, so ngayon pasukin natin siya at hindi lang po Chemist Warehouse ang mapupunod nyo dito kasi sa later part, sa pinakadulo is ipapakita ko naman sa inyo Aldi. Okay, so isang supermarket din siya na mura daw kasi hindi pa naman natin napupuntahan. So ngayon, let's go. Andito ngayon tayo sa Chemist Warehouse, Sydney Central na branch. Okay, let's go. Ayan siya. Welcome to Chemist Warehouse. Hanggang 11 PM yan. So sige, ayan. I-ano natin. Kumuha tayo ng ganito. Ito agad, hand warmers agad. 15 packs, 18.99. Tapos ito, Avena Thermal Spring Water for sensitive skin, 2 for 24.99. Tara, pasukin na natin. Ito yung Chemist Warehouse na tanghali nagsasara. Ito guys, yung mga perfumes. O diba? Ito yung Chemist Warehouse, sikat siya sa bilihan ng perfumes na mura. So, itong David Cool Water is 49.99. Okay. Magkano siya? Kailangan natin ng converter dito. Hala guys, ang mura. 125 ml yun. Tapos 1.8. Okay, sige. Bilan natin ang ating father. Kasi sabi ko sa kanya, bibilan ko siya ng ganyan. So ayan, daddy, kapag nakita mo to, ayan o, may pabango kang bago. Sige, lagay na natin yan. Tapos grabe, merong set o, Dolce & Gabbana na light blue. Gusto ko ipabango na yan guys eh. Ito. Pero hindi naman yung buong set. $99 yung ganyan. Sige, maghanap tayo ng hindi set. Though, dito muna tayo. Yung mga alam ko lang na pabango yung papakita ko sa inyo ha. Ayan, yung light blue. So, ang presyo ng 75 ml is $79. Parang gusto ko. Yan ba yun? Sige, tanong tayo. So, ito guys. Mamili din tayong Dolce & Gabbana for men na light blue. So, $79.99 siya. And, if ever po kung gusto nyo po malaman yung perfume ko, na-share ko na to doon sa ating vlog. Ito siya. YSL. Ang bango guys. Ang bango. Ito, $119 siya here. $129. Ayana Grande Cloud. $39.99. Grabe ang mura nito. $29.99. Ito may Coach. $89.99 naman siya. Dolce & Gabbana for women. $59.99. Daisy Love na Marc Jacobs. $69.99. Ito guys, kapag kayo mga ditong perfumes, kukuhanan nila kayo pero sa mismong counter nyo kukunin. Tapos naman kapag itong mga nakalabas, pwede nyo na ilagay sa cart nyo. So magsimula na muna tayo sa dulo, papunta sa kabilang dulo. Oh, so ang Lucas Papaw dito, $7.99. Nagkapabili mother ko, bilang ko siya ng 3. Hindi, joke, 2 lang. Masyadong madaming 3. Yan. Ito yung kalaban na brand niya. Ito kasi sikat na brand, diba? So ito yung kalaban na brand. Real Papaw. 2 for $80. Ay, $8. Ala, ito yung ating favorite brand. La Roche. La Roche-Posay. Wow. So, itong anti-imperfections na to, $30.99. Asan yung ano natin? Yung ating, ito, Daily Repair. Chloe, Daily Repair. Asan dyan? Alam, Daily Repair. Daily Repair! Grabe, hindi ko makita yung price, guys. So, dito na lang muna tayo. Body Balm, $26.99. This one is Waterproof Eye Makeup Remover, $24.99. This one, Micellar Water Cleansing Something, $32.99. Ano to? Micro-peeling Gel. Clarifying Anti-Dark Spot Micro-peeling Gel. Wow! $30.99. Paano itong gamitin? Meron silang anti-acne starter kit. Nakalagay, visible results from 8 hours. Totoo ba yan?
$18.99. Sige, bili natin. Tapos this one, micropeeling purifying gel, $30.99. Parang gusto ko to, tas gusto ko din to. Kasi guys, I really trust this brand, La Roche-Posay. This one is very good. And, oh my god, lahat gusto kong bilhin. Tapos ito guys, yung mga sunscreen here, $32.99. Yung purifying foaming gel nila, ang laki oh. Kaya lang kasi hindi naman ako makakapagdala ng ganyan sa abroad, diba? So parang Acne kasi ginagamit natin for that eh. Grabe, nagtingin-tingin ako ng mga ano guys oh, ng mga reviews. Gusto ko kasi i-try talaga eh, kasi minsan lang naman tayo mapunta here. Sige, bili natin, $30.99 siya. Alam niyo ang problema lang dito sa Chemist Warehouse guys, napakasikip, like literally. Kumpara doon sa napuntahan natin sa Auckland na branch, doon malubang, dito masikip. Tingnan niyo naman oh. Kitang-kita nyo na may pagkakasikip-sikip talaga. Ayan, kung gusto nyo naman CeraVe naman, facial moisturizing lotion, $22.99. Vitamin C serum, $39.99. Skin renewing retinol serum, $39.99. Ito naman, gel control imperfections, $24.99. Hydrating cleanser, $22.99. And moisturizing lotion, $21.99. Meron din sila dito ang manok honey, $74.99. This one, $37.99. Kasi ganyan may binibenta dito, $6.59 lang. Parang gusto kong bilhin. Naghanap ako ng ganito talaga eh. Yung matibay. Guys, nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm as in, napakadami kasi. So, hindi ko alam kung paano ko sa inyo papakita. Dikit-dikit yung prices. Yung Berocca nila dito, may blackcurrant flavor. $17.99. Parang gusto ko mag-try na iba. Mango flavor. Try kaya tayo. Sige, bumili nga tayo. 15 tablets siya. $10.99. May mga iba't ibang products din ng Gaviscon dito. Tignan nyo to. $8.99. 12 sachet ng liquid. This one man chewing gum form. 20 gums. $9.49. Mga pang heartburn. Buscopan. $10.99. Loperamide. $10.99. Pero guys, mas maganda yung ano. Yung Arsiflora. Pag gagamitin niya, bumili na ako sa Mercury. Guys, just kung daming vitamins. Nakaka-overwhelm talaga. Hindi ko alam ano papakita ko sa inyo. Dito na tayo sa Nature's Way. $26.99 yung vitamin D3. Yung hair skin nails, $31.99. Tapos, yung calcium plus vitamin D3, $26.99. Grabe, meron isang buo ditong section ng favorite brand natin. Guys, Invisible Fluid, yan yung sunscreen natin. So, ang presyo dito, $32.99. Tapos, ito yung moisturizer natin. Ang price dito is $41.99. Meron din tayo nito, guys. $67.99 dito. Yung B3 serum. Niacinamide yan and vitamin B3. Yung Difflam dito, $6.99. Itong nasal decongestant, $14.99. Dalawang peraso. Parang Strepsils, $5.99. Claritin, $39.99. Ano ba? Hindi ko na kasi alam tong mga iba guys. Sabi ko nga sa inyo mga gamot yan. Hindi ko naman alam kasi kung ano use nitong mga to. Yung iba. Alam nyo yun, yung dito sa Chemist Warehouse, ang alam ko lang yung mga skincare. Pero kapag ang mga gamot, di ko alam. Malibad sa paracetamol, sa mga familiar. Pero yung pag-iba, parang hindi ko alam talaga. Sorry, pagpasensya nyo na hindi ako pharmacist. Itong Panadol o paracetamol, alam ko yan, $11.99. May mga shampoo din dito guys, na naka-sale, half price. Ayun na, tignan nyo, yung mga panty na malaki, $9.99. Ito nga, tignan nyo, $4.99. Grabe. Daming shampoo, guys. Itong shampoo, My Organics, $10.39. Ayan, guys, $213.52. Okay, gawin natin yung card natin to pay.